Sylvia. Dahan-dahan ka naman sa pag-inom ng alak, Monica. Ginawa mo na yata tubig ang mga beer na ito. Nag-aalalang sabi ni Warren habang inaalis isa-isa ang mga bote ng beer na nasa aking harapan. Nandito kami sa public park at nasa likod ng malaking stage ng public auditorium. Ikaw siya eh. Kinakampayan pa talaga niyo yung malditang babae ngayon? Tinaas ko ang bote ng beer at muling binagsak iyon. Kakasama na loob. Kakainis silang dalawa. Warren, kung pwede lang na pumatay ngayon, gagawin ko na. Naiinis at naiiyak na sabi ko dito. Kaga, kapag pumatay ka, paano ang career mo? Ang ganda na taglay mo. Gusto mo ba lamunin ka na lupa at magpiyasahan ng mga bakterya ang katawan mo? Smiyo kang babae ka? Hayaan mo kung sino mga chuchunes ang sinasabi mo dyan. Hindi mo deserve na umiyak para sa kanila. Hindi mo dapat na sinasaktan ang sarili mo sa mga walang kwenta mga bagay. Move on, Monax. Move forward ka na sa pain na iyan. Monax, kailan ba nito papalitan ng mabantot na nickname ko? Bakit naman kasi naging bakla ka pa eh? Saan hindi ako nasasaktan ngayon ng ganito? Nagkaroon sana tayo ng happy ending na dalawa. 5 years ago pa yung kagagahan mo sa akin, Monax. Sorry ka na lang pero hindi ka type ng puso ko. Although maganda ka naman at nababagay ka sa kagwapuhan ko. Tigilan mo ng pag-inom mo ng alak at baka mamaya ako pampulutanin mo. Pumalantik ang mga daliri nito sa ere. Sira ka talaga. Hindi ako kumakain ng monay, no? Di pa ako lasing. Sanay ako sa pag-inom ng alak kapag masama ang loob ko katulad ngayon. Hinawakan ni Warren ang kamay ko. So tell me the truth. Yung lalaki ba kanina sa tapat ng pizza house ni Blandina ang lalaki iniiyakan mo ngayon? Kasi kung oo man, for sure dahil sa looks niya na pinag-aagawan ng mga babae. Blandina naman ang tawag nito kay Pao. Dwarfina si Gracie at bakla si Sash. Ginawa niya kami ng mga alias para daw hindi kami mabati ng mga engkanto. Ang loko-lokong ito na inakala ko magiging future partner ko pero hindi pala. Oo na, siya nga yun. Nangalumbaba ako sa harapan ni Warren. Ang gwapo niya, hindi ba? Matipuno nga siya at parang pamilyar na siya sa akin. Nakikita ko siya madalas sa harapan ng butik namin. Oh, tama. Tama nga. Siya yung stalker ko noong mga nakaraang buwan. Hindi ko nakakalimutan mukha niya. Siguro inalam ni Gabriel kung sino ba talaga si Warren at sinabi ko naman na bakla nga siya at hindi kami para sa isa't isa. May mahal na siyang iba at ikinasal na yata silang dalawa. Pinisil nito ang ilong ko. Aray ko naman! Uy Monax, hindi porkat mahal mo yung tao, papasok ko na sa bawal na pag-ibig. Alam mo, kasisira mo yan at ng pamilya mo. Hindi mo gugustuhan ni Tita Adeline na magiging kabit ka lang ng kusino. Grabe ka naman, Warren. Kabit agad? Lahat nagagawa ng love, lalo na kung obsessed kayong dalawa sa isa't isa. Kinilabutan ka agad ako sa kalokohan mo, Monax. Oh, holy night. Masama akong taningnan si Warren. Humilig ako sa balikat ng kaibigan ko at tumingin sa malawak na kalangitan. Kung naging tunay ka bang lalaki, mamahalin mo pa rin kaya ako? Mahinang tanong ko kay Warren. Ako lang naman na naging mata ng ex-boyfriend mo kaya syempre, mamahalin pa rin kita. Naging masama lang ang trato ko sa iyo noon dahil ganito na talaga ako. Ito na ang kasarian ko at ganito na ako ipinanganak sa mundo. Salamat dahil nandito ka pa rin. Sinasamahan mo ako at pinapatulan mo ang mga jokes ko at sinasabayan mo ako sa mga kadramahan ko. Dahil beshi tayo at kikita ko sa pamamagitan mo. Kaya huwag ka na magdrama, tumanda ka sa mga susunod na araw. Maging career woman ka, Monica. Love is patient. Love is kind. Love is everywhere and anywhere. Malanding sabi pa nito sa akin. Nagtawanan na lamang kaming dalawa ni Warren. Kahit na pusong babae si Warren, panlalaki pa rin ang mga isinusuot niya. Hindi siya girly manamit na kabaligtaran ng personality niya. You're so beautiful and stunning, Monica. Namamanghang sabi ng photographer sa akin. Hawak ko ang facial cream na siyang endorsement ko sa Via. Thanks, Alex. Binigay ko kay Warren ang cream na hawak ko at umupo ako sa folding chair. Nangawit ang legs ko sa ilang minuto na pictorial para sa commercial ng beauty products. Nilapitan naman ako ni Alex at kumuha ito ng isang folding chair para umupo sa harapan ko. Matagal ka na bang photographer dito sa Via? Pag-uusisa ako sa kanya. 5 years na rin at dito rin ako nag-training hanggang sa maging isa na sa production team. Hindi ko akalain na magkikita tayong muli dito sa Via.
Matagal lang ako nawala. Nung graduation ko pa yata nung college, ulit tayo nagkita. I'm glad na nakatrabaho na kita. Nakatitig sa aking mga mata si Alex. Hindi pa rin ako makapaniwala na nagkita tayong muli, Monica. Akala ko'y nananaginip lang ako ngayon. Sobrang ganda mo talaga. Sira ka talaga. Tumingin ako kay Warren na kanina pa magkasalubong ang kilay. Selos naman kaagad ang besyo ko. Oh, go ahead, Alex. Kakausapin ko pa si Mr. H. See you around, Monica. Kung may time ka, maybe magkaroon tayo ng mas mahabang oras para makapag-usap. Ngumiti naman ako rito. Okay, sige pa. Bye. Nang makalapit ako kay Warren ay inilapit nito ang mukha sa punong tenga ko. Bagong ka-fling? Maybe yes, maybe no. Nagkabit balikat ako at lumabas na ng commercial photo room. Okay na rin. He's also hot. Inirapan ko si Warren na attracted yata kay Alex. Pagkatapos ko magbisa ay nagtungo ako sa office ni Mr. H kasama ko si Warren. Sa tingin ko matandang nasa harapan ko ngayon, nasa middle 50s pa lang. May makapal na bigote at asulan ang mga mata. Hindi siya pure na Pilipino. Mabalahibo ang kamay niya at ganoon din sa bandang dibdib. Si Gabriel ganito. Ganito marahil ang itsura niya kapag tumanda dahil may lahing Italiano ang lalaking iyon. Good morning, Mr. H. Inilahad ko ang aking kamay dito. What a pleasant day, Miss Monica. Tinanggap nito ang kamay ko habang nakatingin sa aking mga mata. Tumikim si Warren sa likod ko para bitawan ni Mr. H ang kamay kong hawak nito. I'm Warren. Manager ako ni Monica. Ako ang nakausap ng secretary ninyo ng Thursday. I'm glad to finally meet you, sir. Lalaki-lalaki ang boses ni Warren. Akala ko yung babae ang manager ni Monica. Nagkamali yata ako. Have a seat, Warren. And let's talk about business and also for her contract. Seryoso na si Mr. H na makipag-usap sa amin ni Warren. Hindi ko maintindihan pero bigla na lang ako nakaramdam ng kaba habang nakatingin kay Mr. H. Hindi siya pamilyar sa akin at hindi ko siya nakikita sa business world. Miss Gizan, may hindi ka ba nagustuhan sa mga nakalagay sa kontrata mo sa VIA? Sorry, Mr. H. Binala ko sa papel na hawak ko ang aking mga mata. Mabilis ang tibok ng puso ko at hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil nagagawa ko na ngayon ang mga bagay na gusto ko. Parte lang siguro ito ng excitement ko dahil sa sunod-sunod na trabaho ng VIA para sa akin. Brandon's POV. Mula sa may madilim na sulok na bahagi ng public park ay naririnig ko ang mga sinasabi ni Monica. Alam ko kung gaano siya nasasaktan habang sinasabi nito ang nararamdaman kay Warren. Wala akong magawa kundi makinig lamang sa kanya. Gusto ko siyang damayan kaso iniisip ko si Gabriel. Ayoko samantalahin ang kahinaan niya para lang makipaglapit ako kay Monica. Sa ngayon, gusto ko munang dumistansya. Ayoko makialam sa mga problema nila sa buhay. Si Gabriel ngayon, kailangan niya ipagamot si Ella. At ako, kailangan ko magsimula at hanapin kung sino ba talaga ako. Matagal ko nang gustong makilala ang tunay kong pagkatao. Tahimik na ngayon ang negosyo. Ang Falcon, hindi ko nakikita na magiging kaaway ang grupo na iyon. Nagtitiwala si Gabriel kaya panatag ako na hindi gagawa ng masama ang Falcon para sa ikasisira ni Gabriel. Nandito ako ngayon sa may resto bar ko at nakaupo sa may bahay kubo. Private resort ito ng aking yumaong ina at nandito ako sa tuwing gusto ko nang humingi ng time out sa mundo. Huli ka! Hinawakan ako sa balikat ng isang babae na nasa aking likuran. Boses pa lang niya alam ko na. Nilungan ko si Monica na nakangiti sa akin. Pumasok ito sa may kubo at umupo sa tapat ko. Ibinaba nitong slim bag at saka nangalumbaba sa lamesa. Kanina pa ako nasa likod mo pero napakalayo ng tingin mo, Brandon. May iniisip ka bang problema? Napangiti ako sa tanong nito. Gusto mo bang malaman kung parte ka ng problema na naiisip ko? Nox, mukhang maganda yata ang mood mo ngayon ah. Inaasar mo ba ako? Gusto mong uminom? May 10% discount voucher ako ngayon. Tumawa ng malakas si Monica sa sinabi ko. Owner ka na nga, may voucher ka pa. Hindi ko kailangan ng voucher mo, no? Ayoko mo nang uminom ng alak ngayon. Ang tanging gusto ko, kausapin ka. Malis ka kaagad nung nakita mo akong umiiyak. Alam mo na si Gabriel ang dahilan nun, di ba? Wala ka namang ibang iiyakan kundi siya lang. Bakit hindi mo na lang siya kalimutan para makamove on ka na? Marami ka pwedeng gawin. Magbilang ng mga sakyan sa daan, ihiwalay ang 3-in-1 sa isang sachet, at maglaba. Mas lalo itong tumawa na malakas dahil sa sinabi ko.
Si Monica, diretso siyang sabihin ang feelings niya nang walang pag-aalinlangan. Nagugulat na lang ako kapag may mga sinasabi siya sa akin. Hindi ko alam na ganoon siya kaprangkang tao. Tama lang pala na dito ako nagpunta. Kapag kasama kita, nakakahinga ako ng maluwag. Alam ko kasi na may isang taong handang makinig sa mga kadramahan ko sa mundo. Hindi ko sana gusto pero wala naman akong choice. Hindi ka rin naman aalis dito kahit sabihin kong ayoko at napapagod na ako makinig. May i-favor sana ako sa'yo. Gusto kong i-train mo ako sa martial arts. Mukhang yun kasi ang kailangan ko para mabuhay sa mundong ito. Napanganga ako sa sinabi nito. Bakit naman ako? Sino pa nga ba? Please? Pwede ko tawagin mga kaibigan ko rito. Tutulong sila sa resto bar mo at for sure nakikita ka dahil may kaibigan akong band vocalist at may dancer din. Nagniningning ang mga mata ni Monica. Deal? Pag-iisipan ko pa dahil busy ako. Marami pa akong ginagawa ngayon dito at kailangan ko pa magbakasyon. Humaba ang huso ni Monica sa sinabi ko. Sinapo nito ang magkabilang pisngi habang nakatukod ang magkabilang siko sa lamesa. Ayaw mo lang talaga akong turuan. Kung ayaw mo, baka pwede ko lapitan sa venue. Nasapo ko ang aking noo. Selos ang asawa niya. Baka mamatay ka kaagad. Okay, fine. Ako na. Hindi ko rin naman nakikita na papasa ka sa mga test na gagawin ko. Masyado kang matamlay. Kailangan mo magpalakas. Ayoko pa naman sa lahat ang mahina pagdating sa laban. Gusto mo ba talaga matuto ng self-defense? O gusto mo lang na mapatay sa ala? Sira ka ba? Alam mo, mapagpasensya akong tao, Brandon. Hanggat mahaba ang PC ko, hindi ako magagalit sa kanya. Naawa ko dahil alam ko na dahil sa mga drugs at sa nangyari sa kanya. Kailangan na lang natin siyang unawain. Pero minsan talaga naiinis ako sa kanya. Hindi kasi niya naiisip na kung hindi ko siya itinakas, baka kung ano na nangyari sa kanya. Hindi rin naman yun kakayanin ng konsensya ko, Brandon. Mukha nga dahil itinaya mo ang buhay mo para sa kanya. Kumusta na ba siya ngayon? Muli nitong tanong. Ipapagamot siya ni Gabriel. Aalis sila ng bansa para itago ang sitwasyon ni Ala. Hindi ko alam kung kailan sila babalik. Siguro kapag gumaling na siya. Depende sa magiging response ng katawan niya at isip. Bumuga ng malalim si Monica. Talaga bang hindi mo na dapat panghabulin si Gabriel? Ibinaling ni Monica ang kanyang tingin sa malayo. Para saan ba? Alam kong mahal ni Gabriel sa Monica at ganoon din ito. Ayokong pangunahan si Gabriel at ayoko rin na malaman iyon ni Monica dahil mahal ko na rin siya. Ayokong isuko si Monica kay Gabriel dahil mapanganib. Isang mafia boss si Gabriel. Ang kalahati ng katawan niya nakahukay na. Magdurusa si Monica kung sakali man magkatuluyan silang dalawa dahil walang kasiguraduhan ng kanilang mga buhay. Maliban na lang kung isusuko ni Gabriel ang kapangyarihan niya sa triad. Weekend mo na lang ako puntahan dito para sa training mo. Umaasa ako na tutuparin mo ang mga sinabi mo. Libreng banda at dancer tuwing weekend. Salamat, Brandon. Ngumiti ng malapad si Monica. Kinakabahan ako sa training niya. Paano kung ako ang mahulog ng tuluyan sa kanya? Kaya ba niyang protektahan ang feelings ko? Brandon. Monica sa POV. Wow, saan naman ang lakad mo? Taka-sportswear ka? Tanong sa akin ni Warren habang nakahiga ito sa sofa. Nandito siya ngayon sa bahay ko dahil may kadramahan na naman ito sa buhay. Hindi pa rin tanggap ng parents ni Warren ang paglalantad niya. Sa training, gusto mo ba sumama? Kailangan mo rin matuto ng self-defense. Pagkatapos masaktan ng puso mo, gusto mo naman ngayon nasaktan ang katawan mo? Ay, ewan ko sa'yo, Monica. Tinakpan ito ng una na mukha nito. Puyat pa ako't inaantok. Kung may dapat kang ayain sa training, sa Blandina para naman mabantayan ka niya. Busy si Pao dahil may bago siyang pinagkakabalahan. Ikaw ang gusto ko isama dahil alam kong kailangan mo ito. Kaya alika na. Hinila ko ang kamay ni Warren. Ayoko nga, bro ha. Halika na sabi eh. Napilitan itong bumangon dahil sa pagyugyug ko sa balikat niya. Sino ba trainer mo? Baka naman napakatsaka niya at mawalan ako ng gana. Mataray na tanong ni Warren. Basta, gwapo. Kinindatan ko ang aking kaibigan. Alam ko kasi na basta gwapo, mabilis itong pumayag. Okay, fine. Let's go na. Hindi ka pwedeng pumunta nang naka-formal attire ka. Natatawang sabi ko rito. Sa mall na lang ako bibili. Halika na, baka magbago pang isip ko at hindi na ako pumayag sa gusto mo. Gusto mo lang naman ng alalay. Hindi ka naman alalay para sa akin eh. Gusto ko lang na maiba naman ang trip mo sa buhay.
Ikaw ang nagsabi sa akin na maging masaya kahit na may mga problema. Kaya simulan mo na maging masaya at isipin mo na lang, libre ko ito sa lahat ng mga ginagawa mo para sa akin. Libre? So, may bayad? May trainer ba naman na walang bayad? Hinila ko ang kamay ni Warren at nagtungo kaming dalawa sa may sasakyan nito. Pagdating namin sa gym ni Brandon ay bumungad sa amin mga fitness groups. Hindi lang pala mga kalalakihan kundi marami din mga babae na suki ni Brandon. Nang makita ko si Brandon ay nilapitan namin siya ni Warren. Hello, Master Brandon. Nakangiting bati ko sa kanya. Hi. Sabi naman ni Warren na pinipilit na naman na magpakalalaki ang boses. So, siya ba ang band vocalist? At ikaw ang dancer? Gusto kong humagalpak ng tawa sa tanong ni Brandon. Mahilig itong kumanta ngunit hindi gusto ng mikropono ang boses nito. Yup. Nanlaki ang mga mata ni Warren sa sagot ko. Lihim ko siyang kinindatan para maniwala si Brandon sa akin. Nakasando na itim lang si Brandon at sweatshirt. Pinagpapawisin ang katawan nito na mukhang galing lang sa pagbabarbell. Good. Magsimula muna tayo sa basics. Ani Brandon sa amin dalawa ni Warren. Masaya ako habang tinuturuan ni Brandon ang mga bagong fighting moves. Ngayon, nalaman ko na expert nga talaga si Brandon sa karate dahil sa mga moves nito na nakikita ko lang sa isang sikat na Chinese movie. Matyaga si Brandon na turuan kami ni Warren at nag-enjoy din ako habang kasama ko siya. Siguro nga sa pamamagitan niya ay makakalimutan ko si Gabriel. Lalayo na siya para alagaan si Ella at ako naman, kailangan kong pag-aralan ng ganitong bagay para madepensahan ko ang sarili ko. Hindi ko na kailangan na umiyak at humingi ng tulong sa iba gaya ng dati. Inabutan ako ng bimpo ni Brandon. Kaya mo pa ba? Humihingal na tanong nito sa akin. Nginitian ko siya at niyakap ng mahigpit. Salamat, Master. Kakayanin. Monica, ibang klase itong pag-move on mo. Hindi ko na talaga carry. Pagrereklamo ni Warren na nakasalampak sa sahig. Nagkamot ng batok si Brandon habang nakatingin kay Warren. Nilapitan ko naman ang aking kaibigan at sumalampak na rin ako sa sahig. Inabutan ko ito ng tubig at pinunasan sa noo. Kayanin mo, Beshi. Kailangan ko rin ito para maging physically fit. Ayoko na, Monica. Hindi na kaya ng beauty ko, girl. Tumayo ito at nag-walk out. Nagkatingin na lang kami ni Brandon at sabay na nagtawanan. Gabriel's POV. Hindi maalis ang mga mata ko kina Brandon at Monica na nagtatawanan sa loob ng isang coffee shop. Inis ang nararamdaman ko sa aking sarili dahil hinahayaan ko na maging close silang dalawa. Hiniling ko kay Brandon na sabihin kay Monica ang isang kasinungalingan para mas lalo niya akong kamuhian. Sumandal ako sa gilid ng pader upang hindi nila ako makita. Gusto ko maging masaya si Monica nang wala ako. Gusto ko maging malapit sila ni Brandon dahil alam ko na nasa mabuti siyang kamay. Kung pwede ko nga lang napiliin ang babaeng minamahal ko. Pero hindi pwede dahil nakatali pa rin ako sa isang pangako. Si Ella, hindi ko alam kung kailan siya gagaling o kung gagaling pa siya. Hindi ko na siya kayang kontrolin at palagi nag-iiba ang mood niya. Hanggang ngayon sinisisi ko pa rin ang sarili ko sa nangyari sa kanya. Hindi ko siya pwedeng iwan ngayon dahil kailangan niya ako. May humintong dalawang batang lalaki sa harapan ko. May hawak na sako ang dalawang bata na may laman ng mga pinupulot nilang mga basura. Boy! Tawag ko sa isang bata na malusog ang pangangatawan. Madungis ito at may peklat sa kanang pisngi. Boss, ako ba tinatawag mo? Tanong ng bata na kung magsalita ay parang kasing edad lang niya ako. Junior, gumalang ka naman kay Bossing. Magandang gabi po sa inyo, Bossing. Kukuha lang po kami ng mga karton dito sa may gilid ng coffee shop. Kayo po bang bantay dito? Tanong naman ng isang bata na mas matangkad sa tinawag nitong Junior. Umiling ako sa bata at ngumiti dito. May iba akong pinuntahan kaya ako nandito. Kumuha lang kayo ng mga kalakal. Hindi ako magsusumbong. Pagkatapos nyo dyan, ililibre ko kayo sa kainan doon. Tinuro ko isang karinderya. Sigurado ako na hindi pa kayo kumakain ng hapunan. Sige po, Bossing. Sagot ni Junior na hinimas pa ang tiyan. Kaninang umaga pa po kami naghahanap ng mga kalakal pero hito't kunti pa lang po nakukuha namin. Maraming salamat po sa pag-alok ninyo sa amin. Nagibagalang bigla si Junior sa pagsasalita. Akala ko'y hindi ito marunong sa tamang asal. Magkapatid ba kayong dalawa? Umiling si Junior. Kaibigan ko po siya. Siya po si Garrett at ako naman po si Junior. Pareho kami itinapon ng mga magulang namin dito sa lansangan dahil hindi nila kami kayang buhayin.
Kailangan na nila magbuwas ng anak kaya tinapon nila kami dito. Sabi ni Junior na malungkot ang tinig. Dito lang ba talaga kayo sa lansangan? Hindi naman ba kayo salbahe mga bata? Nagkatinginan ang dalawang bata na para bang may mga nagawa na ngang kasalanan. Pasensya ka na po bossing pero nagnakaw na kasi kami para may makain. Sabi ni Garrett na nakayuko ang ulo. Naawa ko sa kanila dahil nakikita ko ang sarili ko sa kanilang dalawa. Isang batang paslit na kinub ko para mabuhay at para pumatay. Gusto ba ninyong sumama sa akin? Malungkot ang bahay ko at kailangan ko ng kasama. Po? Pinanlakihan ng mga mata mga ito na hindi makapaniwala sa sinabi ko. Sunuot ko ang huwi ng jacket ko at sinuot ang black shades ko. Nauna ako naglakad at saka nilingon ang dalawang bata na wala pa palang sapi ng mga paa. Halina kayo sa karinderya. Kapon pa ako hindi makakain dahil wala akong kasabay. Mabilis na nagsisunuran ang dalawang bata sa likuran ko. Naging masamang tao ako at ngayon na siguro ang panahon para may magawa man lang akong tama sa buhay ko. Nag-order ako ng lahat ng klase ng ulam mula sa babae may-ari ng karinderya. Nagtataka pa ito dahil halos kunin ko ng lahat ng mga ulam mula sa stante. 2 lamesa ang halos mapuno dahil sa mga order ko. Nanlaki na lamang ang mga mata ng 2 bata na kasama ko. Bossing, mauubos ba natin itong lahat? Tanong naman ni Junior. Kung hindi nyo kayang ubusin, pwede ninyo tawagin ang mga kaibigan nyo para silang umubos sa mga ito. Bago yun, kumain na muna tayo. Maganang kumain ang 2 bata at natutuwa ako habang pinapanood ko silang dalawa. Brandon, masarap ang empanada nila dito. Ang babae sa likod ko. Kilala ko ang boses na iyon at hindi ako pwedeng magkamali. Kumakain ka rin pala sa lugar na ganito, Monica? Tanong ni Brandon. Inayos ko ang hoodie jacket ko at mas iniyuko ko pa ang ulo ko para hindi ako mapansin ni Brandon. Ano ka ba? Di naman ako maarte at hindi ako sinanay ng mga magulang ko na ginto lang ang pwede kong kainin, no? Kilala ko may-ari, si Tita Eva. Monica! Malakas na sabi na matandang babae kay Monica. Tita Eva, dinala ko dito ang kaibigan ko para kumain ng favorite ko empanada. Naku Monica, naubos ng empanada anak. Kala ko pa naman boyfriend mo ng gwapong binata na kasama mo. Nawala ang ngiti sa mga labi ko. Mas gwapo ba si Brandon kaysa sa akin? Kayo po talaga Tita Eva. Hindi pa rin ninyo nakakalimutan na dadalhin ko dito magiging boyfriend ko. Abay, malay naman natin kung si Brandon nga. Nahulog ang kutsara na hawak ko dahil sa sinabi ni Monica. Dahil sa nagawa kong ingay na patingin ng mga taong kumakain sa gawi ko. Brandon pala ang pangalan ng gwapong binata na ito. Kamusta ka, iho? Abay, ligawan mo na si Monica para naman may maging nobyo na siya. Mukhang seryosong sabi na matanda. Bossing, okay ka lang ba? Tanong sa akin ni Junior. Nakatingin ba sila sa atin? May ina akong tanong dito. Hindi naman, bossing. Nakatalikod dito yung lalaking kasama niya at yung babae naman nakahawak sa braso ng lalaki. Mukha sila mag-asawa, bossing. Sa sinabi ni Junior, hindi ko tuloy napigil ang sarili kong lumingon sa gawin ni Monica. Nakatalikod nga ito at nakahawak sa braso ni Brandon. Ikaw talaga, Junior? Baka naman hindi sila legal na mag-asawa. Narinig mo naman na nobyo ang sinabi ni Aling Eva. Hindi nga kaya kabit ng babae yung lalaking iyon kaya hindi nila maamin? Nasa puko na lamang ang noo ko sa opinyon ng 2 bata sa harapan ko. Hihintayin ko na lamang kayo sa labas at pagkatapos ninyo kumain, ibigay ninyo itong 5,000 doon sa matanda. Sabihin nyo na ang mga natirang pagkain, ibalot nila at ibibigay natin sa mga kaibigan nyo dito. Sige po, bossy. Tinanggap ni Garrett ang 5,000 piso. Umalis na ako ng karinderya at tinintay na lamang ang mga ito sa labas. Hindi ko kayang makita at marinig ang usapan nila Brandon at Monica. Pagdating namin sa bahay ay nalula sa laki ng villa ko ang 2 bata. Wala dito si Ella dahil dinala ko siya sa Manila para ipagamot. Umili ako ng bagong bahay ko roon at may tagapangalaga din sa Ella na private nurses. Siniguro ko na maayos sa Ella bago ko siya iniwan kanina. Sobrang namiss ko lang talaga si Monica kaya gusto ko siyang makita. At naasar naman ako kay Brandon. Baka mapatay ko siya. Ang gara ng bahay mo, bossy. Sobrang yaman mo pala. Malakas na sabi ni Junior na tumingala pa sa kabuuan ng bahay ko. Wala akong katulong dito sa bahay ko. Kaya ako kayo dinala dito para may magbantay at para na rin may mag-alaga sa mga halaman na nasa labas. May eskwelahan na malapit dito. Gusto ko na mag-aral kayong 2 para sa kinabukasan ninyo. Umupo ako sa sofa at sumandal doon.
Pangarap nga po talaga namin na mag-aral. Umiiyak na sagot ni Garrett. Gusto kong mag-aral, bossing, dahil pangarap ko na maging polis. Gusto kong mahuli mga kriminal at salot sa lipunan. Gusto ko maging isang matapang at huwarang polis. Napalunok na lamang ako at napailing sa sinabi ni Garrett. Mukhang si Garrett yata ang magpapakulong sa akin pagdating ng araw. Ako naman po, pangarap ko maging isang mayaman tao. Bibili ako ng maraming pagkain at pupunuin ko ang bahay ko. Pagkatapos, hahanapin ko ang mga magulang ko. Naiyak naman na sabi ni Junior. Pinahid ni Garrett ang luha nito sa mga mata. Hahanapin mo pa ba mga magulang mo? Iiniwan ka nga nila. May hinanakit sa tinig ni Garrett. Mga magulang pa rin natin sila, Garrett. Basta, hahanapin ko mga magulang ko kapag yumaman ako. Pero bago yun mangyari, saan po pala magiging kwarto namin ni Garrett? May guest room ako sa bandang kaliwa kung saan nandoon ang kitchen. Marami mga pagkain dahil may mga tao nag-iwan ng mga iyan dito. Naalala ko si Monica. Malusog din po ba siya na katulad ko? Inosenteng tanong ni Junior. Tumawa ako ng malakas sa tanong nito. Nagkatingin na naman ang dalawa dahil sa inasal ko. Ngayon lang ako natawa ng ganito kalakas mula nung umalis si Monica sa pamamahay ko. Sige na, may mga damit na kayo sa guest room. Bago tayo magpunta dito, bumili na ang mga tauhan ko ng mga bagong damit ninyo. Maligo na kayo at matulog na mahimbing. Dahil bukas na bukas din, magsisimula na ang pagbabago ng buhay ninyong dalawa. Bago ako bumalik ng Manila, i-enroll ko na muna si Garrett at Junior sa foundation ng Montessori. Inihatid ko ng tingin ang dalawang bata. Inilabas ko ang cellphone ko at tinawagan si Venom. Boss, may problema ba? Pumunta ka dito sa villa bukas ng umaga. May mga ipapasikaso ako sa iyo bago ako bumalik ng Manila. Areglado, boss. Teka nga pala, nasabi na ba sa inyo ni Brandon na pumuga ako ng malalim? Gusto mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa kanila ni Monica? Boss, muli akong bumuga ng malalim at tumingin sa malayo. Wala na akong pakaalam pa sa kanila, Venom. Hindi naman napapabayaan ni Brandon ang trabaho niya sa triad kaya wala akong nakikitang mali. Sige na, papahinga na ako. Good night, boss. Ini-off ko ang cellphone ko at tumingin na sa nakasarang guest room. Sa dalawang batang iyon ko na muna, lilabangin ang sarili ko. Alice Pilvi. Dumating na ba siya? Paulit-ulit kong tanong sa aking private nurse. Kanina pa ako nakadungaw sa bintana at inaabangan ang pagdating ni Gabriel. Ilang araw na siyang hindi umuwi dito sa bahay namin. Ma'am Ella, hindi pa po dumadating si Sir Gabriel. Ang mabuti pa po matulog na muna kayo, ma'am. Pakiusap sa akin ng nurse. Ayoko. Hihintayin ko siya hanggang sa makauwi siya. Baka kasi makita siya ni Daddy at patayin siya. Mapapahamak siya ng dahil sa akin. Kinagad ko ibabang labi ko habang nakatingin dito. Nagkatinginan ang dalawang nurse na nasa harapan ko. Hindi nila ako naiintindihan. Labis ako nag-aalala para kay Gabriel dahil ayoko mapahamak siya. Nagsasawa na ako uminom ng mga gamot. Hindi ko naman nararamdaman na umeepekto ang mga iyon sa katawan ko. Palagi ako nangihina dahil sa mga gamot na ibinibigay nila sa akin kaya hindi ko iniinom ang mga iyon. Itinatapon ko sa toilet nang hindi nila nakikita. Si Gabriel, pinuntahan naman siguro niya si Monica. Nakangiti siya sa akin pero alam ko na hindi talaga siya worried para sa akin. Mas importante para sa kanya si Monica. Ang babaeng iyon. Siya pa rin talaga ang mahal ni Gabriel at hindi ako. Ella. Anong nurse sa akin, sabay tinurukan ako sa kanang balikat ko ng pampatulog. Unti-unti bumibigat ang talukap ng aking mga mata. Naramdaman ko na lamang na inihiga na nila ako sa kama. Pagising ko kinabukasan, nakita ko si Gabriel na nakahiga sa akin tabi. Nakatingin siya sa akin. Hinaplos niya ang pisngi ko at saka ngumiti. Sinabi sa akin ni Nurse Andrea na hinihintay mo ako kagabi. Sinabi ko naman sa'yo na may nasikaso kang business. Niyakap ko ng mahigpit si Gabriel. Huwag mo na ako iiwan dito ha. Natatakot ako. Ano kung bigla na lang akong puntahan dito ni Gustavo? Gabriel, natatakot ako. Shh. Nandito ako at hindi kita pababayaan. Kahit ano pa mangyari. Basta promise mo sa akin na magpapagaling ka, okay? Kailangan mo sundin ang mga sinasabi ng private nurse mo. Huminga ako ng malalim. Sinusunod ko naman sila. Hindi pwedeng malaman ni Gabriel na itinatapon ko mga gamot na binibigay nila sa akin. Sige na, matulog ka pa.
Maghahanda na lang ako ng breakfast natin. Nagkita ba kayo ni Monica? Taningala ko si Gabriel. Hindi siya makatingin sa aking mga mata. Ella, mahal mo ba talaga siya? Nakakasama sa iyo ang pag-iisip ng kung ano-ano. Sige na, matulog ka pa at maghahanda lang ako ng breakfast natin. Bumangon si Gabriel sa kama at kinuha nito ang baril na nakapatong sa lamesita. Nilagay nito iyon sa bandang likuran nito. Pinipihit nito ang doorknob nang magsalita ako. Sinungaling. Nilingon ako ni Gabriel na nakakunot ang noo. Ella, nagsisinungaling ka sa akin, Gabriel. Bakit hindi mo nalang aminin na mahal mo talaga sa Monica at hindi ka makaalis sa San Martin dahil sa babaeng iyon? Sinasabi mo lang sa akin na mahal mo ako dahil naawa ka sa akin, hindi ba? Naiiyak na sabi ko rito. Ella, hindi makabubuti sa'yo. Sagutin mo na lang ako, Gabriel. Ano ba talagang totoo? Nababaliw na ako sa pag-iisip ng kung ano-ano. Sasabog na ang ulo ko sa sobrang selos at naiinis ako sa'yo dahil ginagawa mo akong tanga. Nilapitan ako ni Gabriel, ngunit umatras naman ako. Mahal mo ba talaga sa Monica? Seryosong tanong ko sa kanya. Nakatingin ako sa kanyang mga mata at nababasa ko ang sagot sa tanong ko. Ikaw ang mahal ko. Pinahid ko ang luha sa aking mga mata. Aminin mo na sa akin ang totoo. Na si Monica talaga ang mahal mo at hindi ako. Simula nung dinala mo ako dito sa Manila, palagi ka ring wala. Pinapabayaan mo na lang ako. Dinadalaw mo lang ako rito. Hindi mo nga ako mahawakan. Hindi mo kayang makapagtalik sa akin. Yun ba sinasabi mo ang pagmamahal, Gabriel? Sagutin mo ako. Sinuntok ko ang dibdib nito habang umiiyak.